Good morning everyone. Upay nga aga ato nga tanan. Maray na aga sa Indogapos. Maayong buntag sa inyong tanan. Magandang umaga po sa ating lahat. Gusto niyo po bang matutunan kung paano natin namamana ang ating mga blood type? Well, pag-uusapan po natin yon. Pero before po tayo mag-start sa discussion na yon, gusto ko po munang matutunan nyo yung few terminologies na gagamitin natin later. Kagaya po ng genes, phenotype, genotype, traits, yun po. Ano po ba yung mga yon? Ang una po nating babanggitin na terminology is the DNA. Ano po ba yung DNA? Sa loob po ng katawan natin, mayroon pong isang molecule na tinatawag na DNA. Itong DNA, siya po yung nagkikerry ng genetic information for the development and function of an organism. So, isa na po tayo doon, yung human being po. Yung DNA is made up of two strands. Yan po yung makikita nyo po, yung nag-wind around each other na nagre-resemble po siya ng twisted ladder. Ang susunod natin na dapat matutunan or malaman is yung gene. Ano po ba yung gene? Gene is a specific segment of DNA. Kumbaga, parte siya ng DNA that contains the instructions. So, kung ano yung mga papagawa, kung paano gagawin. So, for making a functional product, usually a protein. So, bali yung gene, siya yung pinaka-blueprint that encodes these proteins. Kumbaga, kung gumawa, di ba pag gumawa tayo ng building, may mga blueprint, nandoon yung mga guide kung paano gawin yon, pati yung mga measurements. So, yun po yung function ng gene. Si protein naman, siya yung workhorse of the cell in performing most of the body functions. So, si protein, siya yung pinakayaya, siya yung workhorse. Ngayon naman, pag-usapan natin yung genotype at saka phenotype. Yung genotype are genetic informations. Sila yung genetic makeup of an organism. Hindi natin sila nakikita by our naked eye. While phenotype are set of observable characteristics or traits ng individual. Sila yung finished product, yung nakikita natin. Kagaya dito sa drawing, yung purple, yung kulay ng bulaklak or white, yun yung phenotype. Pero yung component, kung paano sila naging purple or paano sila naging white, yun yung genotype. Next term na dapat nating malaman is the allele. Allele is a variant of gene controlling the same trait. Different version here of the same gene. It determines the inherited traits such as eye color, kaya height, or blood type, han, tao. By the way, sa genotype, may tinatawag na heterozygous genotype. Hetero means different. So, yung heterozygous genotype describes the state where an individual has two different versions or alleles of the same gene na one inherited from each parent. So, magkaiba yung na-inherit niya na genes. While in the case of homozygous genotype, it occurs when an individual inherits identical alleles for a specific gene na nakuha niya from her or his parents. In the case po sa table above, makikita niyo po sa genotype, sa una po, AA. Yun po yung tinatawag na homozygous. Magkapareho po silang AA. So, dominant po siya, malakas po siya. Yung lalabas doon is A, dahil dominant po yung A. Sa second po, AO, yung ano po siya, heterozygous, magkaiba po yung genes na namana niya sa parents niya.
Yung A is dominant, yung O is recessive, so mas weaker. So yung dominant po yung makikita sa blood typing, yung type A po yung lalabas. Sa pangatlo po, BB, ano na naman siya, homozygous, magkapareho po na genes. Dahil homozygous B siya, yung lalabas po sa blood typing niya is type B. Yung sumunod po is BO, heterozygous po siya, magkaiba po. Pero po, yung B is dominant. Tapos yung O is weaker, recessive po siya. So matatalo po. Yung lalabas po sa blood typing, yung dominant. So bali type B po yung lalabas. Yung susunod po, pareho po silang recessive na genes, bali yung lalabas po is type O. So, yung sumunod naman po AB. Yung lalabas po sa blood typing is AB. Ngayon naman po pag-usapan natin yung most exciting part ng discussion natin. Paano ba natin namana yung ating mga blood type? Dito po sa diagram sa taas, makikita po natin na pareho po ang heterozygous, yung genotype ng parents. Yung isa, heterozygous AO, yung isa, heterozygous BO. Dahil dominant po yung A at saka B, yung sa heterozygous na genes, yung heterozygous AO, yung lalabas po is A. Sa B po naman po, BO, yung lalabas po na blood type is type B. Pag yung A ng isang parent nagsama sa B ng isang parent, yung magiging anak niya, yung genotype ng isa is AB. So yung blood type niya is type AB. Kung yung isang parent po, yung B nagsama ng O, yung anak na isa, magiging yung genotype niya is BO. Yung sa blood typing, yung lalabas is B. Pag yung isang anak naman, namanan niya yung A at saka yung O ng isang parent. Bali yung genotype is AO, yung blood type is type A. Pag pareho pong yung recessive genes yung namana, yung O at saka yung O ng isa, yung blood type niya po is type O. So, kung in totality po, in summary, kumbaga, assuming po na heterozygous po yung parents, bali ganito po ang mangyayari. Pag pareho pong heterozygous yung parents, halimbawa A tsaka A, magkakaanak po sila ng type A. Dito po, titingnan nyo po yung first column sa first row. A at saka O yung anak ng type A. Yung sa next po, A at saka B, magkakaanak ng A, B, AB at saka O. Tapos yung next po, A at saka AB, magkakaanak siya ng A, B at saka AB. Pag A at saka O, nag-asawa, magkakaanak sila ng A at saka type O. Sa second column po, makikita nyo po yung type B nakapag-asawa ng type A. Yung anak niya po is A, B, AB at saka O. Yung B at saka B, magkakaanak ng B at saka O. Yung B at saka AB, magkakaanak ng A, B at saka AB. Yung B at saka O, magkakaanak ng B at saka O, and so on and so forth. Kung mapapansin nyo po, yung may mga column na AB, either po sa mother or sa father, pag nagkaanak po sila, wala po silang anak na type O. Ngayon po, kung isa sa mga parents is type AB, tapos may anak sila na type O, yun po ay isang himala. Yun lang po. Maraming salamat sa pakikinig. May natutunan ba kayo sa video na to? Sana naman meron, no? Kahit pa paano pinag-arapan ko po to para makapag-share po sa inyo ng konting kaalaman sa mga napag-aralan namin. Kung nagustuhan niyo po ito, please comment below, tsaka i-like and share niyo po. Salamat po sa pakikinig. Magandang umaga po.